Hello guys! So eto, sasagutin ko lang tong napakadalas talaga tong itanong ng mga nanghihiram. So paano daw kapag hinaharas daw sila ng lending app? So, syempre, ito yung mga dapat mong gawin, okay? So, kung hinaharas ka ng lending app na hiniraman mo, una, huwag ka matakot, okay? Huwag ka magpanik, diba? Then, may mga lending apps kasi talaga na kapag nadidelay tayo ng payment, ganyan, or basta hindi agad nakakapagbayad, mga tumatawag sila sa mga contacts natin, diba? So, dapat alam na rin natin yan kasi, although mali talagang gagawin ng mga OLA yon, pero alam na natin yun kasi minsan bago tayo mag-register sa OLA is meron na dong agreement, 'di ba? So nag-agree ka doon, pumayag ka doon, kasama doon yung mga contacts pag-access nila sa mga contacts natin, 'di ba? So ayun. So, pero may mga karapatan din naman tayo. So, may mga pwede naman tayong gawin if ever na ganyan. So, syempre, una, kailangan nyo mag-screenshot. I-screenshot nyo or i-record nyo yung lahat ng harassment, tsaka yung mga chat, yung mga tawag, pati yung mga message sa mga contact nyo, sa mga contact na nilagay nyo doon, mga reference nyo. So, pangalawa, syempre, huwag kayong makipag-away. Okay? So, mas okay yung kalmado, yung mga replies, or mas maganda yata is wag nyo nang pansinin, wag nyo nang sagutin yung mga pananakot nila. Kasi yun nga, yung pananakot kasi nila guys is may script yan. So, sinusunod lang nila kung ano yung rules na ng lending app na yun. So, huwag nyo nalang patulan kasi minsan the more na pinapatulan sila, the more na natitrigger sila mag-post ng kung ano-ano, ma-post kayo, ganyan, or lalo silang mapikon. May ganyan kasi ang nasa mindset na nila, kayo na nga yung may utang, kayo na may hiram, kayo pa yung matapang. 'Di ba? Although mali yung ginawa nila, pero much better na wag na lang silang pansinin, wag nyo na lang silang replyan din. So, pangatlo, pwede nyo naman silang i-report. Okay, mayroon namang legal process yan. So, pwede nyo siyang i-report sa SEC kung registered sila sa, ayun nga, sa SEC. Sa ano naman din, pwede nyo rin silang i-report sa NPC, yung National Privacy Commission. Ito yun naman is kapag kinokontak na nila yung mga contact reference nyo, yung mga nilagay nyo ng contact doon, or kahit actually, kahit hindi nilagay na contact reference, nakokontak nila dahil yun dun sa pag-agree natin ng agreement before natin i-go yung application dun sa app na yon. So, sa lending app na yon. So, pangatlo, pwede naman silang ireklamo sa PNP, 'di ba, as anti-cybercrime group. So, kung yun yung kapag may mga pananakot na, 'di ba, yung iba, yung sasabihin nila is dead bali, ayun na, dead ka na, or basta alam niyo na yon kung ano yung pananakot na ano, or kasama din doon yung kapag pinost kayo online sa mga barangay nyo. May mga ganong ola kasi talaga ginagawa talaga nila yon. So, malas lang natin kapag nakachempo tayo ng agent na malakas ang loob mag ganun. Pero meron kasi namang hindi naman. So, mas maganda siguro ginang din silang patulan, pwede silang ireklamo. So, pang-apat, pwede namang i-block or i-limit access nyo yung mga contacts nyo. Pero sa bagay kasi, ayun nga tulad ng sinabi ko sa inyo is, pwede nilang ma-access yung account nyo, yung contacts nyo, unang application nyo pa lang. So, gawin nyo na lang is mag-download kayo ng para alam nyo agad na spam yung caller. Yan yung mga ganyan. Pero kasi, usually, yung mga bagong phone na yung bagong ano ngayon is may automatic spam na. So, alam na agad kung sino yung spam call, sino yung mga scammer, ganyan. So, ayun lang guys, no? So, ang pinaka-importante kasi is huwag kayong ma-pressure. Kasi diba, totoo naman kasi nakaka-stress naman talaga yung pananakot nila. So, usually yung mga nababasa ko is nag-off SIM sila, nag-airplane mode muna sila, and then parang kinokontak nila yung ginawa nilang reference doon, ganyan. Pero,
ayun, may tamang proseso naman, puwede niyo namang ilaban 'yan, gano'n. So ayun, the more na pinapatulan niyo ang mga agent ng OLA is the more silang nati-trigger na ipahiya ka or galitin ka lalo. So ayun, so utang pa rin natin 'yun. So dapat binabayaran talaga, pero yung panghaharas is bawal naman kasi talaga. So may batas naman tayo diyan. So kung nasa ganitong sitwasyon ka, hindi ka naman nag-iisa. Pati ako.